Congratulations! Congratulations! Ikaw na yung bagong pambansang kamao. Pinalitan mo na si Manny Pacquiao. Tingin ko, si Bam at saka si Kiko kasi, pwede sila maging running mates for the 2028 election kasi Aquino si Bam eh. Si Risa Hontiveros kasi, nag-express kaagad siya na ready siya maging president. And pareho silang LP, di ba? Pareho silang LP. So nilalaglag nila si Risa Hontiveros. That's how I see it, ha? Hindi ko alam kung ano talaga. Pero, syempre, Aquino is an Aquino. And historically, dito sa Pilipinas, pag may apelyido kang naging presidente before, like Marcos, who else? Macapagal Arroyo, and Aquino. So they think Bam Aquino would be a better bid for the 2028 elections along with Kiko Pangilinan. So nilalaglag nila si Risa Hontiveros kasi ambisyosa din kasi ito. Kasi sinabi niya na nga, di ba, na ready siya maging presidente. So may dynamics yan within the political party. Bakit ikaw? Diba? Mag-ingat talaga yung mga Pilipino ngayon kasi walang budget ang PhilHealth. Wala naman talaga siyang natupad. Ano ba natupad niya? Sige nga, mag-isip tayong lahat. Tulungan niyo ako. Natupad ang pangarap niya makabalik ng Amerika, Mayor. Diba, pangarap niya ba yun? Yung pera ng bayan, it's their way of buying allies. So, Martin Romualdez, pagka sumunod ka sa amin and this administration, then you are given allocation ng ayuda. Kaya, yung DSWD, which has the data, sila naman yung nakakaalam and paano nila gawin yung trabaho nila, kung saan dapat mapupunta yung mga resources na yan, hindi na nagagawa nila yung trabaho nila. So how can that be efficient? Tama naman, Congressman, your only job is to cooperate with this, itong mga agencies na to, na ito yung kailangan namin, then you propose the budget, sige, magbigay tayo ng allocation dyan, DSWD for this region, for this district, kasi may kailangan na ganun. Pero anong nangyayari, diretso sa congressman. O bahala na siya kung paano niya gagamitin. And in fact, Mayor, we've seen and we've heard reports of that during the last campaign na sa distribution ng DSWD, dumarating bigla yung mga politiko at sila na ang nagbibigay sa ayuda instead of the DSWD, as you've said, which has the mandate to do this function. Traditional politics. Traditional politics. Kahit hindi mo naman pera yan, gagamitin mo para sabihin na sa akin galing to. So magkakaroon ng utang ng loob. So the next time around, next elections, dapat ako yung piliin nyo kasi binigyan ko kayo ng ayuda. Kasi dito naman, kunwari sa Davao, may sunog, may baha. Ang CSWDO, lahat ng mga departments, ide-deploy yan. Kung meron mang politiko dyan, they're there just to, to do an ocular visit. Everything is going well, di ba? Yung ganun. Kung okay pa ba yung mga nangyayari, tama ba, may kulang ba? Pero yung pera na yan, nandyan na yan. It's supposed to be allocated already kasi di mo naman maiiwasan talaga na may mangyari. Diba? So ngayon, ginamit mo sa politika, binigay mo sa mga congressman, inubos mo doon so that you can acquire allies, katulad nung midterm elections. Pag may nangyari talagang totoo, like yung recent baha doon sa saan mo kukunin? Pinamigay mo na lahat eh. So, the next thing that you do, maybe you would realign pera ng mga ibang department doon na naman sa ayuda. So, mawawalan ng pera yung ibang mga institutions like DepEd, PhilHealth, isa yan, di ba? Bakit nila kinuha yung pera sa PhilHealth at hindi natin alam talaga kung saan napunta and they're not telling the courts because they keep on moving the oral arguments kung saan nila ginamit yung pera sa PhilHealth. Which, I would speculate talaga na napunta talaga yan sa ayuda. Basta every time pumalakpak yung mga congressman, pasalamat sila, si BBM talaga yung presidente ngayon kasi wala busog kami Madali lahat Basta, luhod lang kami dyan. Meron na kaming budget. May nakita nga, nanonood pa ng sabong during the SONA. Pero di daw siya nagsasabong, huwag kayong judgmental. Hayaan na natin yan. Ito nga yung klaseng gobyerno na meron tayo ngayon. Mayor, related to this discussion, Mayor, ito nga sabi niyang mahiya naman kayo. Actually, Mayor, ugat din yan dun sa sinabi niya sa mga infrastructure projects, particularly itong flood control projects. Sabi niya, yung iba daw talaga inefficient, palpak, or guni-guni nga lang daw yung iba. Dahil nga may mga nakinabang na mga politiko. Kaya nga, di ba si Bonoan yung DPWH Secretary, parang tao mo man yan.
Dapat may clear directive ka kung paano mo i-implement yung pera ng gobyerno. Sabi mo, walang corruption dyan, walang kickback. Gusto ko makakita ng maayos na implementation na ano talaga, walang sobra, not overpriced, di ba? Actually, kinalaban lang ni Marcos yung sarili niya sa sinabi niya. Kaya nga, nakakalito talaga. It's almost surreal. Di ba? Na nangyayari ba talaga ito? Mahirap isipin ba? Mahirap isipin. It's in front of the nation. They're doing this in front of every Filipino. Sasabihin niya, okay, nagawa natin yung 20 pesos na bigas. Sige, tanungin mo na lang yung mga bumibili ng bigas dyan, yung pumupunta ng palengke everyday to purchase rice. May tag 20 pesos ba talaga na bigas? Sila, nag-roll out sila, Mayor, select locations nationwide. But it's a subsidy of the government. Yes. It's not the actual price. It's not an actual market price. Correct. Ng bigas. Sumasakit ulo ko pagka iniisip ko. If you really want to subsidize yung bigas, just give it to them for free. Kasi may pera naman talaga. Pero dapat selected na doon kailangan kung sino yung nangangailangan talaga. Ilibre mo na lang yan. But the actual market price, di mo talaga ma-change unless you improve the economy. So how do you improve the economy? Infrastructure. Magsisimula ka talaga dyan so that people can move around, comfortably and freely. So magkakaroon ng economic stimulation, di ba? So, businesses will put up, magkakaroon ng employment, di ba? Magkakaroon ng pera yung tao. So, pag may pera yung tao, makakabili sila ng bigas. So, ngayon, pag may demand, ang tanong dyan, may supply ba? For example, DA, sabihin mo, kung ako presidente, how can we lower that? We need to have supply. The only way you can bring down the price is to have enough supply higher than the demand. Ganun mo makukuha yung 20 pesos na bigas. So, hindi yung bibili ka ng bigas from somewhere using the government's money, then, turn it into a program, tapos sasabihin mo, 20 pesos yan na bigas. That's different from the actual market price. Kasi kung gusto mo talaga, sige, kung presidente ka, sabi mo, agriculture from the very start. Siya yung nag-upo na as OIC sa Department of Agriculture. Eh di sana, nagpagawa ka ng maraming palayan dyan, then, you tell the farmers to magtanim ng so that may supply tayo. Pag marami tayong supply ng bigas, more than the demand, then bababa yung presyo ng bigas. And we know you've never delivered anything. Tapos ngayon, gagawin mo. Then next year, may SONA na naman siya. Isipin mo yun, tas it will be the same thing again. Pero wala yan. Tingin ko si Marcos kasi, ang gusto niyan maging presidente lang to reclaim what they think is his birthright. Kasi diktador yung tatay niya. Then makaupo sila sa the highest position in the country. Yan lang ang gusto niyan. Walang iba. Bahala na kayo lahat. And he serves the oligarchs, the political dynasties. Yun naman talaga. And ito naman, oligarchs and the political dynasties, ang gagawin talaga yan is to increase the wealth gap so that you can exploit people, the people below. So kaya masaya talaga yung mga oligarko. Tingin ko, si Bam at saka si Kiko kasi, pwede sila maging running mates for the 2028 election kasi Aquino si Bam eh. Si Risa Ontiveros kasi nag-express kaagad siya na ready siya maging president. And pareho silang LP, di ba? LP, yes. Pareho silang LP. So nilalaglag nila si Risa Ontiveros. That's how I see it. Hindi ko alam kung ano talaga. Pero, syempre, Aquino is an Aquino. And historically, dito sa Pilipinas, pag may apelyido kang naging presidente before, like Marcos, who else? Macapagal Arroyo, and Aquino. So they think Bam Aquino would be a better bid for the 2028 elections along with Kiko Pangilinan. So nilalaglag nila si Risa Ontiveros kasi ambisyosa din kasi ito. Ito, Mayor, Senator Rodante Marcoleta, chair ng Blue Ribbon Committee. And this committee ay nag-handle ng mga investigations and public officials. Marami ang natuwa. Pero okay naman yun. Pero we'll have to wait kung ano talaga yung movements na or actions talaga na, or direction talaga ni Senator Marcoleta. But of course, since he is an ally, masaya tayo dyan, and we congratulate him for that. So I hope na he will gagamitin niya yan to, just
hindi naman kailangan talaga to para diinan yung mga ano, para patas lang, para ma-handle lang ng maayos talaga yung committee. And si Marcoleta is a very straight person. I have seen him a couple of times, already met him a couple of times, already talked to him. Maayos naman siya sa mga interactions namin. The Supreme Court finally declared and ruled their decision was the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte was unconstitutional. Nilalabanan pa rin nila yung ano. Adi okay naman, o di sige, yan yung opinion ng Congress. Ito rin yung opinion ng ano, ng courts. Bahala kayo sa buhay niyo. Sinabihan na nga di ba? Tapos ayaw pa rin. Oy, never say die sila ha. Apparently, they will file for motion. Dapat tapos na yun Di ba? Kasi nga, pag hindi nasagot ng legislatura, ipapasa mo doon sa judiciary o sa Supreme Court. Papasa mo yun para sila yung sasagot. Kasi technically, they know how it goes because nagbabasa ng libro yan, lahat. Ayaw nilang tanggapin, wala ka na magagawa doon. Ibig sabihin, natalo na kayo. Ayaw nilang tanggapin. Dapat kasi tapos na yun Dulo na yan dulo na yan. Yung judiciary, yung mga korte, sila yung nag-i-interpret ng law. Kasi kung hindi nyo naiintindihan yung mga ginagawa nyo dyan, nag-aaway-away kayo, kunwari tulad ng impeachment, ipapasa nyo sa mga korte para sila mag-interpret ng law kung ano nakasulat sa batas, yun yung decision nila based on what's written in the law. So, anong purpose ng Supreme Court ngayon? It only shows that this issue, the impeachment of the Vice President, is purely political. Either gusto namin or ayaw namin si VP, we have to follow the law. Ganun yun. Ayaw lang tanggapin ng House. Why not talk about the 4 billion confidential funds of Bongbong Marcos now? Since tapos na yung kay VP. And sa simula pa lang, 'di ba? Nagsabi na yung COA Unmodified opinion already. Wala na talaga yan from the very start. Wala na talaga yan. Congratulations. Congratulations. Congrats. Ikaw na yung bagong pambansang kamao. Pinalitan mo na si Manny Pacquiao. Congratulations, Mayor Baste, and all concerns to realize this project. It will boost transpo business and our economy. God bless Davao and its constituents. So, ang kanang 10 buses that are arriving, since dili man gud gina release, hindi nire-release ang budget ng Davao City for the Davao Bus Project. So, tayo na lang gumastos kasi kailangan na talaga natin. But actually, kung sa totoo lang, since 2022, kung talagang pinursu lang ng national government ang DOTR yung project, by 2027, nag-roll out na sana lahat ng mga bus dito sa... Tapos na yung roll out by 2027. Yun yung timeline But yeah, because of politics, they do not want to help Davao City. They want to, make us look bad. Kaya nga, yung sabi ko, ganong klaseng gobyerno tayo, they can sacrifice an entire, population within a territory, an LGU, para lang talaga na it's a bid for the national elections kasi taga dito si Vice President Inday Sara Duterte. So they don't want to see us succeed. Or like I said, yung Davao talaga, we can stand on our own. Kahit man lang sobrang hirap talaga, we can do it. But not kasi yung pera ng bansa talaga is nasa national budget. So kailangan it's a DOTR talaga. It has to be approved by Congress. Yeah. So hindi papalakpak yung Congress niyan kasi napunta sa atin, di ba? Kahit pag gustuhin man ng DOTR to fund it, if hindi fundan ng Congress, wala pa din. Wala yan. Kasi dapat iayuda daw. Pambili nila ng boto na naman sa 2028. But anyway, Davao City, we look forward to seeing this 10 buses soon. We shall offer free ride yan initially during peak hours. If you have time, makinig lang kayo dito. I'll promise to give you objective opinions about what's happening, to our city, dito sa Davao, and to our country.
Yeah, I'll try my best not to be, subjective kasi ayoko naman ng ganun. Mas gusto ko yung nalalaman nyo yung kung ano talaga yung nangyayari. As much as possible, ayaw kong kulayan talaga yung mga sinasabi ko. Pero pag galit ako at somebody, galit talaga ako. That's different. But yung mga opinions ko, I try to, really make it as fair as possible.